ilalim na rin sa mahal na pamahalaan ng Maynila at Malabon. Magandang araw, narito na ang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa bansa na mas bibilis na tinutukan ng URTV News. Ako si Catherine Landicho sa detalye ng mga balita. Nakatakda ng ibid ni Acting Mayor Alvin Garcia sa susunod na buwan ang transitional housing na itatayo sa South Road Properties o Block 27 sa North Reclamation Area. Ang konstruksyon pagkatapos ng bidding na posibleng gaganapin sa susunod na buwan. Ang 600 milyong pisong pondo para sa pagtatayo ng temporary housing unit ay ililipat sa informal settler families na paalisin sa kanilang tirahan sa tabing ilog, gayon din sa mga nakatira sa mga pribadong espasyo na inaprubahan ng maaga ng konseho ng lungsod noong nakaraang linggo. Nilinaw naman ni Garcia na hindi niya alam kung magkano ang gagastusin ng Cebu City Government sa pagpapatayo ng mga housing units at iniisip nito kung magkano ang nararapat na halaga para sa bawat isa. Sa kabilang banda, kasalukuyang on hold ang bidding para sa pagpapatayo ng socialized housing medium rise building sa Barangay Lorega, San Miguel na siyang permanenteng tirahan ng mga informal settler families sa lungsod. Sisimulang ipamahagi ng lokal na pamahalaan ng mga Aldan, Pangasinan ng Jetmatic pumps, mga deep well pipes. Ito'y alinsunod sa pinasimulang programa ni Mayor Bonape de Vera Parayno na hangaring makapagbigay ng malinis na supply ng tubig at may isa prioridad ang kalusugan ng bawat pamilyang mga Aldanya. Na mga luma at epektibong Jetmatic pump o mga purok na walang access sa libre at malinis na tubig. Sa kabuuang tala ng Community Affairs Office, nasa 500 Jetmatic pumps ang nauna nang naipamahagi ng administrasyon ni Mayor Bona simula pa noong taong 2022 hanggang sa nakaraang taon. Sa ikatlong distribusyon, 300 Jetmatic pumps ang muling ipinamahagi ng lokal na pamahalaan, gayon din ng deep well pipes para sa mga nangangailangang mga pamilya. Patuloy na namahagi si Governor Hermelando Madanas ng tulong na nakatuon sa kalusugan, edukasyon, kagalingan ng panlipunan, pagpapaunlad ng komunidad at pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Office at Provincial Assistance for Community Public Employment and Youth Sports Development Office sa lungsod ng Lipa, Batangas. At PHO ang second and third quarter na honorarium sa mga sectoral volunteers mula ikatlong distrito ng Batangas na may kabuang halaga na 3,467,800 pesos para sa 111 na mga child development workers, isang person with disabilities, 77 mga senior citizen, 152 mga parent leaders, 272 mga barangay health workers, at 122 mga barangay nutrition scholars. Ipinamahagi naman ng Provincial Service ang incentives sa isang retiradong barangay functionaries at isang computer na meron namang kasamang printer at financial assistance para sa iba't ibang barangay ng distrito na may kabuang halaga na 2,176,779 pesos. Insentibo para sa mga senior citizen edad 75 ay pinamahagi ng lalawigan ng Pampanga. Umabot sa 14 na senior citizen edad 75 pataas ang nahanduga ng 100,000 piso
Sa buong Pampanga sa ilalim ng one-time cash incentive program ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Pinangunahan ni Governor Dennis Delta Pineda ang pamamahagi ng mga insentibo at certificate kasama si Vice Governor Lilia Pineda bilang pagkilala sa mga naging ambag ng mga ito sa probinsya alinsunod sa Provincial Ordinance Number 683. Bilang tulong sa kanilang mga residente na makahanap ng agarang trabaho, nagsagawa ng isang mini job fair ang lungsod ng Parañaque kung saan 670 residente ng lungsod ang nakilahok. Patuloy ang pagtulong ng lokal na pamahalaan ng Parañaque na magbigay ng trabaho sa mga residente nito sa pangunguna ni Mayor Eric Olivares na nagsagawa ng isang mini job fair sa lungsod. Umabot sa 17 kumpanyang nakiisa sa programa. 670 residente rin ng lungsod ang nakapag-register at nag-apply habang 33 sa kanila ang na-hire on the spot. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Public Employment Service Office sa pangunguna ni Amy Martin, katuwang ang Department of Labor and Employment, Barangay Santo Niño Council, sa ilalim ng kanilang kapitan at Polytechnic University of the Philippines. At yan ang mainit na balitang hatid sa inyo ng Local Governance Update. Maagap na sumabaybay sa kaganapan sa bawat lokalidad. Patuloy rin na sumabaybay sa aking programa mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Muli ako si Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.